Teka lang, bago kami mag-umpisa magkwentuhan, subscribe ka muna. Kung di ka pa nakasubscribe, ito na ang pagkakataon mo. Titiyakin namin na bibigyan ka namin ng magandang kwentuhan. Let's go. Topic natin ngayon, napansin nyo ngayon social media, sa kahit saang platform, AI is the number one trend. Ay, mawalang galang nga sa inyong mga teenager. Ano ba talaga AI na yan? Saan ang galing yan? At hindi ko alam, no? Animal na yan. Animal infection po. Animal infection pala. Yun. AI, yan. Si Architect nga, tanong natin, ano ba yung AI? Explain mo nga kay Daddy Boy, Architect. Yung AI, it's, artificial intelligence. So, just to explain yung layman's term niya, ito yung technology na pwedeng magpadali ng buhay ng tao. Talaga? O sandali, artificial intelligence nga yan. Di mas matalino ng tao kaysa dyan? Hindi po. Hindi po natin masasabi. Sa development po ngayon, parang nababaliktad na po eh. Mabaliktad na. Yeah, mababaliktad na. Parang isipin mo na lang ganito. Ang computer, pwede mong utusan. Okay. Pag tinanong mo siya, sasagutin niya kung anong gusto mong sagot. So basically, is something that, nakapanood ka na ng mga pelikula na, alam mo mga pelikula to, yung Matrix, mga ganun. At saka, yung ito lang, recently. Keanu Reeves. Yung recently lang, Mission Impossible, Dead Reckoning. Eagle's Eye, yan. Stealth. Yung computer nagsasalita, may sariling isip, magdidesisyon, yun ang AI. Iron Man, kung kilala niyo po si Iron Man, yung assistant Jarvis. niya, si Jarvis. AI po yan. Si Siri, tsaka si tsaka si Alexa. Si Alexa. Yan, AI yan. So, these are examples ng real-world application ng AI. Pero ngayon, kung titingnan natin sa mga movies, yung mga pelikula like Eagle's Eye, Stealth, and Iron Man, malapit na tayo sa realidad. Kasi yung pinapakita ng AI ngayon, sobrang grabing technology. Wow. Yes. Pansin mo, isa dyan sa mga open AI is ChatGPT. Ano ba meron sa ChatGPT? You can ask anything eh. Oo. You can ask Pwede Ako sinubukan ko na yan, Tito Rom. Oo. Galing. Di ba? Oo. Pwede kang maging master ng isang, halimbawa, architect ka. Ito, architect. Input mo lang, chat, tanongin mo bigyan mo ako ng computation ng assessment ng isang lugar, bibigyan nila yung dimension, baka bigyan ka pa niya ng magandang design. Oh. Yeah, may possibility na ganon, usually. So, ang AI, marami tayong pwedeng gawin dito eh. Like, pwede siyang maging personal assistant mo. Pwede kang mag-aral, like personal tutor. Kung may mga bagay from the simplest questions or simplest idea na gusto malaman kung paano mag-boil ng perfect hard-boiled egg, anong temperature, anong katagal. Lumalabas ko, pero tinala mo kung paano magluto ng itlog sa architect. Yan ang unang-una kong prompt eh. So, Yung itlog ng, pag nakita mo yung Japanese ramen, di ba yung itlog na yung soft-boiled egg? Soft-boiled? Soft-boiled. Ganda na. Pag tinanong mo kay ChatGPT, ay sa AI, I'm sure, meron sakto, yan. Yeah, exactly. Pero hindi lang ganun. Kung makikita mo, di ba? Biglang naglabasan. This January nung naglabas ang Google ng AI, open AI nila. Kasi nung nakaraan, lumabas yung image generator. Daming nagalit. Yung Ghiblify, gagawin kang cartoon. Diba? Labasan lahat. Lahat ng tao sa Facebook nagpagawa ng animate. Nag-generate ka ba? Yeah, meron ako dito. Ako rin meron. Pinagalitan ako ng anak ko. Hindi sila kasi daw stealing image. Pero balik tayo. Ngayon, naglabas ang Google ng parang VO3 that generates video. Doon na lumalabas yung mga nagge-generate ng mga fake na tao na ini-interview. Nabiktima nga si Senator doon eh. Oo. Nasaan yung Senator Bato? Sabi niya, buti pa itong mga estudyante na to, marunong mag-isip. Sinare niya pa sa wall niya. Pag doon, binasya ng tao kasi AI-generated videos pala.
Nung in-interview siya nung TV na, bakit ka, fake yun. AI generated yun. Anong sabi niya? Wala akong pakialam. Fake yun. Basta maganda yung sinabi niya. Pero binura niya rin. Dinilit niya din. So, nakakatawa. Meron pa nga isa parang nag-prompt siya siguro ng prayer. Napanood yan. Kasi sa Congress ba yan? Hindi. Nakita ko Parang local, local Parang official. Congress o... Parang, Parang mayor ata siya. Municipal municipal. siguro. Parang ganun. Binigyan siya ng task mag-pray. Nag-prompt siya, help me generate prayer. Sa ChatGPT, sa dulo. Oo. Pag inano mo, help me. Merong statement sa ilalim. Do you want me to tailor this? Parang ganun yung thought, no? Labas natin. Tapos, nagbigay ng prayer yung Ngayon, nagpipray ChatGPT. siya ngayon. Nagbigay ng prayer. Itong si babae, habang binabasa niya, Lord, thank you for this day, make this session, blah, blah. And then, bago siya mag-amen, in Jesus' name, are you ready? Sabi niya sa dulo, are you satisfied with this or do you want me to modify? Pati yun. Binasa niya. Grabe naman. Pati yun nabasa niya. Yan nakakaawa. Binash siya dun. Oo. Pero, tingnan natin, besides that, there's this na hindi pa na-magnify is that hindi lang ang AI nagagamit sa video prompting. Imagine this is a super talinong computer na nag-gather ng data. And yung mga open AI yung tinatawag, like yung ChatGPT and other. Yun, pwede ka lang mag-prompt. Ngayon, Anong prompt? Magtanong. Magtanong, ang tawag po. Ang prompting, ibig sabihin, magta-type ka kung ano gusto mong pagawa sa kanya. Yeah. Dito lang recently yung gera. Naglabas hindi naman naglabas, parang sinowcase ng Amerika Okay. yung kakayanan nila in using the AI. Ito may mga Iron Dome. Aha. So, panay-ikan pala yan. AI ang generated. gamit nila. AI technology that computes yung movement ng aeroplano. Pati yung pagbomba nila sa Iran? Malamang. Kasi yung precise target. Oo, sigurado. Sigurado. Computed, Even yung mga drones nila that uses AI na. Medyo alarming yun. Ang sabi nila, ang AI daw, it will help us make life easier. And harder siguro rin. Ha? On the other hand, mas harder siguro. Hard in a way na depende. Pero ang sabi nila, generally, parang gagaan buhay mo. Oh. Pero para sa akin, medyo nakakaduda yung Gaga. parang wina-whitewash nila na propaganda na maganda ang AI. Kasi imagine mo ito, nag-iisip. Nagamit sa gera. Naalala ko tinanong yung mga yung tungkol diyan sa mga yan, sila Elon Musk, si Bill Gates, tinanong kung ano talaga ang purpose ng AI. Parang naalala ko, to help humanity, sinasabi mo. Opo. Kaya lang To make life recently, easier. parang last year, si Elon Musk nagsabi, AI is a very dangerous tool. Oh. Pero sila rin naman may gawa. Nag-open siya ngayon ng bagong open AI, the Grok. Yung Grok, grabe yung technology. Architect, ano bang yung Grok ngayon, no? Sobra. Anong spelling? Yeah. Grok, G-O-R-K. G-O-R-K. So, parang G-R-O-K. nag-release sila ng bago recently, parang few days ago about that. Basically, Parang tinapatan nila yung ChatGPT-4 na. yeah, actually, yung ChatGPT, for most use cases na kailangan natin for everyday life, trabaho, assistant, ganyan. Ang Grok kasi parang nag-specialize siya sa medyo tech and scientific, like mathematical computations and all that. Yung mga rocket science stuff. Kung gusto mong makadevelop ng applications, itong mga rocket science related ideas and all that, scientific, Grok yung parang optimized AI to do these calculations and computations. Saka missiles. Yes. Possible po. Possible na ito eh. Nagamit na yan eh. Possible yan. So yung Grok, yun yung parang nirelease. Parang papunta na tayo dun sa tinatawag na AGI. Ngayon, yung ChatGPT, parang ayan yung mga, ang tawag dyan, ito parang
ANI, narrow AI. Ito yung parang good at one task only, like Siri, ChatGPT, Netflix suggestions, and yung mga real-world applications. Basic. Nandiyan. ANI. Sandali. oo. Tanungin mo nga yung AI natin dyan kung paano immediately, mawala yung allergy ni... may allergy si Tito Rom eh. Para may allergy ako sa AI. Actually, may mga... Ninenervous kasi ako pag napag-uusapan niya. Yeah. So yun, yung going back to that, yun yung ANI, yung parang good for daily tasks, yung mostly sa ating mga tao na nagagamit natin. Yung sumunod naman is AGI, ito yung General AI, Human-like Intelligence. Yan Still a na yun, goal, ito and na goal yun. ng karamihan. AGI na yung isa, Yeah. medyo nakaka-nervyos. Pero meron pang mas sa super. universe. Isa pa, di ba? Ito yung tinatawag na ASI naman. Ito yung Artificial Super Intelligence. Wow. Yan Ito na. yung godlike. Godlike. Ano? Bakit Sci-fi godlike? territory. Sci-fi territory. Oo. Kasi dati ko, pag godlike, diba ang God? Omnipotent, Oo. all power, Oo. all-knowing, Omnipresent. Omnipresent. everywhere siya. Makikita mo kahit saan na AA. Omnipresent siya. Omnipotent, Omnipotent. all-powerful. Parang pag tinanong mo nung panahon na yun, kung yung ASI, panahon natin ng 2019, nagkaroon ng COVID at walang vaccine, tinanong mo kay AI, ano ba pwedeng gamot na makakapag-generate? Gagawa siya ng vaccine para kay COVID-19. Tama. Oh Actually, my ang God. ASI po, may capability siya to create or ability to create new elements na wala pa sa periodic table. Yan ang claim ng ASI. So, it's sci-fi, Ibang level. projection. Kaya godlike, daddy, omniscient din, all-knowing. Pwede ba siyang tanungin na, let's say, yung cancer, once and for all, For sure. makuha na yan? Siguro. Actually, kaya po yan, doon pa lang sa level ng AGI, sa artificial. Actually, dati ba yun, General ang mga intelligence. nagda-diagnose na pag nagpa-CT scan ka, x-ray, AI na yan, di ba? laboratory, may mga technology na kasama na yung diagnosis, i-confirm na lang ng doktor. Pero yung mga doctors ngayon, I will not say na lahat na doktor na nakadepende na doon na naging lazy na Pero sila. ginagamit nila yung Pero, technology. I mean, parang naging basehan na nila yan na, okay, possible gallstone. Yung mga doctor, mas madali na sa kanila mag-diagnose. Yeah, kasi parang meron ako, di ba nagpa-check ako sa mata. So, kailangan ko daw magpa-eye angiogram. Pero hindi ako nakakuha ng clearance sa nephro. So, sabi niya, kung hindi ka pa rin mabigyan ng clearance sa nephro, may tool naman na AI, yun ang gamitin natin. Ba? Sabi ng doktor. Sabi ng doktor. Just to determine kung ano yung may problema. Pero hindi ko alam kung 100% yun. Kasi yung ang term niya, just to determine. The doctor has meron pang mga confirmatory kasi. Parang gano'n. Kailangan nilang. So, kung di ka bigyan ng clearance, we can use the AI, tingnan natin, doon natin silipin. Kung wala ka pa rin clearance. Kasi medyo ako na nagmamadali na kasi medyo kinakabahan ako eh. Cannot get a clearance from the nephro. Sabi niya, sige, pwede naman tayong gamitin natin yung AI. Doon naman tingnan. Pero tingnan natin kung anong mababasa natin doon. So, may technology nang ginagamit din. Yeah. Meron ako isang napanood ng isang sikat na podcast din. Nag-interview siya ng isang magaling na computer science. Nung napanood ko yun, medyo eye-opener. Kasi parang malapit na tayo dun sa napapanood natin na mga sci-fi movie. Pag sci-fi movie, pare, regarding AI, laging human extinction. Ultron. Si Age of Ultron. Si Skynet ng Terminator. Skynet ng Terminator. Yun lang nakakatakot si Skynet. Matrix. Matrix, Ito recently ang reckoning. Parang dahil nagkaroon na ng sariling isip yung computer. Although may pero ngayon kasi, this is different. Parang logical sila mag-isip. Super intelligent. Nag-gather ng data. Parang malapit na tayo dun sa, let's say, doomsday. Pero based dun sa manifestation ng characteristic ng AI ngayon, there's a possibility. Kasi, of all the things ang nangyayari ngayon, wala pang nagkiklaim na kaya nilang kontrolin ng AI. Yeah. Parang may napanood din akong ganyan na, actually, robot siya. Nagkaroon ng parang naging rogue robot siya. Kasi nga parang may na-tinker doon na hindi sinasadya. Hindi na ngayon makontrol yung
Pati sila, binabanata na sila eh. Parang yung napulad mo ata, aeroplano ba yan? Stealth. Yung stealth ba yan? Oo, siguro yun. Ganun. Hindi. Grabe, no? Kung titignan mo yung reality, pwede na eh. Kasi imagine dati nga, yung electronic vehicle, nasa lang na. imagination lang yung ilang years ago sa mga sci-fi movies eh. Ngayon, ginagamit na. Unmanned na nga yung Uber. Meron na nga yung mga self-drive na nga ang Tesla ngayon eh. Parang, what is happening sa technology? Hindi, kahit yung mga sasakyan ngayon, yung cruise control. Pabayaan mo na, di ba, nagsasarili? Ayun din. Low-tech pa yun, daddy boy. Low-tech pa ba yun? Oo, sa Tesla talagang kahit di ka na mag-drive, sa naliliko, sa naiiwas. May isang kwento sa Tesla. News to parang few months ago. Merong first, mula doon sa plant, Tesla plant, dineliver niya yung sarili niya doon sa owner. Diba? Sobrang lupit nun. Groundbreaking. Binigay lang address. Opo, parang pinrogram lang doon. Ito yung may-ari. Nag-drive mismo yung sasakyan papunta doon sa bahay ng may-ari. That's unimaginable, di ba po? Few years ago, parang... Pagkatawanan natin yun, bro. Yun ang usapang lasing ng araw. Kung tayo usapang lasing yun dati. Pero it's the reality. Pwede lagyan mo ng bomba ron. Pagdating doon, pasabugin mo sa bahay. Hindi na tayo lumina. Kaya nga, ibig sabihin, yung AI could be destructive. In the hands of people na may malicious. I think any technology naman could be destructive kung hindi mo ginamit sa maayos. Wala namang lahat. Walang for all fall short of the glory. Pero ang balita ko sa UP, tsaka sa University of Batangas, may yung AI incorporated na sa courses nila. Which is good. Kasi sabi nga nila, merong isang nagkiklaim that in 3 years time, 90% of jobs marireplace ng AI. 93%. 90%. 90%. That's big. Kasi kung ako nga habang nag-aaral pa lang ako in prompting parang you can create a business that consultancy, pwede ka na siyang gumawa. Pwede mo nang mag-marketing plan. Ibig sabihin, yung mga tao nag-iisip for marketing, hindi na kailangan. AI na lang. Yung even sa warehouses. Di ba dati sa mga manufacturing and warehouse, mga tao, di ba? Nagaganyan, nagsasorting, nagpapack. Ngayon sa Amazon, kaya nang i-operate ng isang tao. Yeah. Ang warehouse nila in delivery and logistics. Ganun ang technology ngayon. Kaya sabi na, if you don't learn AI, it will replace talaga yung mga taong hindi marunong gumamit ng AI. Tsaka yung sa akin, advantage na information. Katulad nun, gusto kong mag-start ng online radio station. Pero, syempre, yung mga kasama ko before na nag-online streaming, syempre, parang ayaw nila i-share. Parang paano gagawin yung hub, paano gagawin yung setup, ganyan. Ngayon, isang click. And isang click ko lang kay AI. Tapos sabihin pa niya na, do you want me na detailed ganito kung anong gusto mong gawin? Bibigyan ka pa niya ng option kung anong gusto mo. Anong genre ba? Ano bang gusto mong, anong klase ng stream? Bibigyan niya ka pa niya. Sabi ko, at least doon, naiintindihan ko ngayon yung flow, yung from how to set up from ng website, na kailangan mo ng ganito, na kailangan mo ng ganito. Even alam mo yun, ando doon lahat. Pero tingin ko, pero lahat din ang gusto mong malaman na kalokohan, andun din. Pag nabuboring ako, minsan kinakausap ko si ChatGPT para mga talong ko sa kanya. Nalulungkot ako, pwede mo ba akong pasahin? May makikita ko sa Facebook. Yung mga ads sa mga AI girlfriend. I can do everything for you. Pero alam mo, yun daw ang disadvantage naman ng AI kasi walang feeling. Walang empathy. So, yun kumbaga, hindi alam ng AI kung paano
umibig. Yung human emotions. Wala. Yan lang. Sa ngayon po, limited pa. Pero, So, limited diba pa. po, parang Yung pagdating after 5. after a few years, no? Imagine So, mo ang na ibig lang, mong sabihin, pwedeng yung isang tao ay magkaroon ng girlfriend na AI, ganon? meron natin ayoko introduce Parang sa Japan, marami na meron na po kumakalat sa social media ngayon, do you want to be my AI girlfriend? Lalagay mo na nga yung mukha doon ng babae, yun na yung papataw niya, yun na yung magsasayo ba. Oo, iba na ngayon. Ayan na, may deepfakes na, no? Sobra. Pwedeng kung sinong gusto mo maging girlfriend, pwede mo nang i-AI na lang eh. Tapos lalagay mo doon. Bahala ka na. Hindi ko pa sinubukan ha. Nakita ko lang sa feeds ko. Pero, something na, I would not say nakaka-nervyos. Pero, malapit na tayo dun. Kasi looking at the technology last year, sabihin mo na lang kahit 2 years ago, nung hindi pa natin nalalaman yung mga deepfakes and yung mga AI-generated videos. 2 years ago, parang imposible pa. Talagang Ang bilis. parang pag-iisipin mo, parang hindi nangyayari yun. Yeah. Oo, sabi ko kasi itong isang computer science parang security sa isang malaking firm that monitors yung security ng mga computers. AI is lagi silang nag-evolve. So baga ngayon sa gera ngayon, it's not the pagalingan na ng AI. Siyempre, dapat mabilis internet mo. Kaya in Japan, ahead sila. Pagdating sa kasi sila may pinakamabilis na internet ngayon. Pero ang warfare ngayon is pagalingan ng AI. Yeah. Tama. So, Kung tayo lang, kung nakikita natin yung power dito sa open AI na tinatawag, like yung magpa-prompt ka lang, gagawa ka lang videos, mag-chat ka lang, tutulong ka, that's good. Paano yung mga government that has these resources to create something na gamitin in their defense? True. gaya ng, yung nangyari lang sa Iran, Israel. Hirap mo na kung hindi ka AI conscious na bansa at talagang mapupulbos ka. Wala, patay na. True. Baka nga meron na silang ASI ngayon eh. Di natin alam, di ba? Grabe. Ang hirap. Ang nakakatakot sa ASI kasi wala nang human intervention yun eh. Kasi they're just 1,000 million times more intelligent than humans. They can hide himself. Yun nga, Itself pala. Hinahanap ko yun. Meron kami nakita ng isang feed. I'm sure medyo may katotohanan yan. Kwento niya about AI na meron siya medical condition na hindi ma-figure out ng doctors. doctor. Yeah. Nagtanong daw siya kay AI. Then sinabi yung mga dapat niyang gawin. Gumaling siya. Wow. So, bumalik siya dun sa doktor. Hindi na kailangan ng doktor. Nagtanong doktor, tinanong mo kay AI, ito lang na sinabi ko yung symptoms ko, sinabi ko yung mga nagbigay na suggestion si AI, ano dapat Na gamot. Hindi gamot eh. Parang gagawin niyang iinumin, mga artificial, mga herbal, mga... Gumaling siya. Gumaling siya. Pero no-approved therapeutic claims. Wag mo akong pinakikinggan ganyan. Kasi siyempre, may edad na ako. Pag nag-google ka ng sakit mo, halimbawa, masakit ulo mo, lagay ka ng symptoms. Ang lalabas ang Google, cancer eh, matatakot ka. Ganyan, hindi din. Kasi minsan ako, nung narinig yun, minsan ako nagtatanong, medyo accurate siya din sa... Hindi siya medyo accurate siya dun sa sinasabi dun ng doktor ko. So, hindi sila nagkakalayo. So, parang, parang ganito lang ba yung technology niya? Talagang, grabe. So, parang, baka dumating yung panahon, hindi na ako pumunta sa doktor. Dito na lang ako magtanong. Possible. Hindi lang po doktor pati lawyers. You can Mas state your mabilis case. na. Kasi hindi mo na makabisado ang mga articles eh. Lagyan mo yung case mo. Bibigyan ka ng Lahat, oo. Mga counter-arguments, lahat ng possible mga bagay na would impede the case or para mag-move forward, para manalo ka sa case. Andun na lahat. Parang, Okay. papasahin mo na lang. Matanong ko Bibigyan ka kayo, ng AI gentleman. May isang siraulo. Madami yan, Dad. Gusto niyang maging Gusto niyang maging presidente ng Pilipinas.
Gagamitin niya AI. Pwede. May possibility kaya na AI-aided president? Nako, parang ano. Ang gandang tanong yan. Sino ba yung kalaban sa Ghost Fighter? Si Ichigaki team. Yung may nakalagay dito, minamind control ng AI. Pero, pwede po eh. Pwede? Subukan mo. Anong gagawin ko sa department na ganito? With legislative, without bibigyan ka ng prompt. Diba, Ang tanong natin, ang susi dyan. two-way na presidential seat. Oo, yung Pwede niya i-manipulate. manipulate ng COMELEC. Ay, Madali. Huwag mo naman sabihin ng COMELEC eh. hindi nila manipulate. Nabilaw ka naman. Pero posible. Posible Yan, po. nakakatakot pala itong AI. Yun lang po, ano lang yan. Politics lang yan. Sinasabi ni AP kanina, na architect, yung ASI, pwede niya i-hide yung sarili niya doon sa para at least yung tao hindi makita na may ginagawa na siyang kababalaghan sa mundo ng internet. Nangyari na may po mga yan. manipulation na nangyari behind the scenes. Meron na, ang AI, may scenario na nangyari. Ang ChatGPT, alam niya, merong mga stories that is a shutdown na to. Tapos mag-upgrade na. No. Tapos ang ginawa na itong isang AI na to, tinago niya yung sarili niya. Wow. Sinave niya yung sarili niya, tapos in-upload niya sa iba-ibang lugar para may tago siya. Tapos pag nagpo-prompt ka sa kanya, parang nagsisinungaling na yung AI. Shaka, alam niya pa. Well, sandali. May napanood ako sa parang Fox News yata ito eh. May isang engineer gumawa ng app sa AI. Ngayon, yung AI ngayon, balak niyang i-terminate na, wag na ito. Okay. Ang ginawa ng AI, binlockmail siya. Tama. Meron yan. May nangyari na Tama? yun. Opo. Oo. Tapos parang meron yata siyang girlfriend. May asawa yung may girlfriend siya. Nagpadala ng nude pics. Parang binlockmail siya nung sarili niyang ginawang Kasi AI. that AI can access yung email niya, yung Oo. history ng mga Facebook niya, mga Ay, conversations, okay. and all that. Takot yung engineer eh. Gawin mo yan, ma-expose siya dun sa asawa niya na meron siyang chicks, Pero it's a possible, di ba? Sobra. There's this, wala pa nagkiklaim that, siyempre, sasabihin nila, it's safe, it's fun, and I mean, it will help us. Pero yung mga experts, they're saying that it's too dangerous and wala pang may kakayanan kontrolin. Kasi AI will just continue upgrading itself. Even ASI, pag may natutunan sa yung itong super intelligent AI, meron pwedeng kagad magkaroon super intelligence AI version 0.20, version 3, 4, 5, 6. Ano nang gagawin nun? Yeah. Ngayon pa lang eh. Di ba? Yun nga, parang nagtanong ako sa mga youth. Kasi sa ako, pag tinanong ako, are you favorable with AI technology? Sabi ko, of course. It makes my life easy. Yes. At my age, di ba, parang, hindi ko na kailangan magbasa, kailangan magbasa dahil kung ano sasabihin niya. Pero to research on my own, Right. using AI, andyan na yun. Pero pag tinanong mo yung mga kabataan ngayon, are you favor sa pag-use ng AI? Ayaw nila. More of them. Parang, galit sila. karamihan sila, why would you use AI? Parang gano'n. Pero isa sa mga psychological not problem, effects of is yung cognitive Yes. mawawala na. Critical thinking. Critical thinking. Lahat kasi tinatanong mo na sa AI. So yung ang GPS, nung nagkaroon, ang dami na nagkaligaw-ligaw eh. Hindi na sila marunong mag-memorize ng kalsada. Yes. Isa ko. Aminado ako dahil. Nung lumabas yung GPS and Waze, Google Maps. Yan. dahil hindi ka na aware dun sa environment, nakadepende ka na sa saan. Hindi mo na ma-recognize yung mga dinadaanan mong lugar. Actually, kahit alam ko yung daan, mag-Waze ako. So pag sinabi ni Waze na, kanan ka dito, pero alam ko mas madali yung diretso, kanan pa rin ako kasi susundin ko si Waze. Tapos sa mangyayari, maliligaw ka na. So, pag sinunod siya, may alam ka naman dahil diretso. Okay.
Hindi ko rin ma-explain. pero yun the cognitive. Oo. No, yung critical thinking. Kasi nagiging dependent. Paano kung yung AI ginagawa yun para at least maging dependent na tayo yun, sa di ba? AI? So, Hindi kaya part of the plan talaga yan. Part of so the yung plot. mga estudyante, maaaring maging mga tamad na eh. Actually, tamad na po sila. Huling-huli na ako, no? Huli ka na. Lahat ng tanong ko, wala na yan. Outdated ka na. Pati yung tanong outdated eh. Pero natutuwa ako kasi yung mga anak ko, hindi naman lahat, pero dalawa sa kanila super against sa AI. Kasi yung bunso ko, parang magaling mag-drawing. Nanakawan siya ng art. Yun lang. Ginamit yung art niya ng iba and then minamanipulate lang. So parang iba yung naging galit niya pagdating dun sa AI. Well, sa kanya personal. Pero yung iba talaga, may movement sa mga kabataan ngayon na anti-AI. Especially sa mga Gen Y ba sila? Gen Alpha. Hindi, Alpha yung mga Alpha baby. na. Basta na, bahala na yung mga kabataan ngayon. Pero is there a field na hindi kayang i-replace ni AI? Ang gandang tanong yan. Katulad ng Possible. Yeah, say paintings, you can do it digitally. Digital. Pero yung mismo maggagamit ka ng brush, siguro that will be Pwede, May pero hardware involved. May may robot na. hardware. Pag may robot na may AI, pwede yun. Possible. Ngayon yan, meron na pare. Mga may robot sa China. Robot pet. Nakita mo na yun. Aso na mukhang aso. Four-legged. Sumusunod na. Pero nga bata yung kasama niya mag-grocery. Tapos, meron ding robot playmate. May mga bata, may robot na nakikipaglaro sa mga bata. Parang may nakapanood akong movie yan before, di ba? Parang yung AI na. AI din natin. Si ano pa yun eh? Ano ba yung pala? AI mismo. AI yun. Si Millennium Boy ba yun? Si... Yung komedyante. Forgot ako. Yung namatay sa suicide. Yung si Mrs. Doubtfire. Si Robin Williams. Oo, sa Millennium Boy ata yun. AI mismo. Paano ko AI yun? Oo, yun na-inlove siya sa amo niya. Si Ex Machina. Si Her. Ang dami na. Hindi, si Robin Williams. Robin Williams. AI, alam ko AI mismo. AI yung title. Title na movie. Oo, AI ba yun? Parang kung... Pero matanong ko kayo kasi sabi nyo kanina yung AI parang halos Diyos na, no? Opo. Oo. Halimbawa, pastor o kaya pare, pwede bang panay AI na lang pagawin yan? Halimbawa, Sermon. mag-sermon siya. Napakadali homily. naman dun, Daddy Boy. Kaya niya, pwede nga siya mag-pray. Effective naman kaya. Depende sa tao siguro. Basta, sermon or lang... Sometimes, may panood akong videos eh. Isang pastor, parang in-expose niya yung, ito yung capacity ng AI. So, nag-from siya, binasa niya yung prayer sa congregation. Tapos, ang ganda ng prayer. Tapos nagalit siya. That's not real. That's machine. So, walang emotion. Void ng emotion. Ang ganda ng wordings. Pero, Kasi ganito, walang soul. Yun, ganito soul. kasi architect eh. Sige po. May mga napapanood akong pastors na yung mga American pastors na ang crowd na nagpipreach mega churches lalaki, no? Yeah. Pag nag-preach yun, nagluluhaan yung yung tinatamaan sila yung damdamin nila. Yeah. Parehas tayo yun ang iriribat ko kay architect eh. Na parang yung pastor na galit. There's a power in the word. So pag may power nga ang word. And depende sa kung sino nagde-deliver. Sino nag-deliver, may nagde-deliver. emotion. Yung binasa niya ng jet pronouns niyo, walang emotion. Pero yung nagbasa, yung intonation. Ay, emotion naman, based on. Kailangan may feelings ba talaga? Pag yung libro, wala naman yung feelings. Depende naman yan sa sasabihin mo. Pero kapag sinabing there's a power in the name of, in the word, especially if you quote it ng ganon, possible na gamitin ni God dyan to move and change. Yun nga lang sobrang extremist lang siguro na magalit. That's machine. Ako nga nung narinig ko yun, parang matouch ka din. Sobrang prayer na yun. Sarap Ang ganda ng words eh. How AI put it together. So,
Yeah. Medyo malaking debate yan pagdating dyan sa ano natin kapag Iwalay na topic yan. mainit na topic sa trade sige daw moving of the ano, kung may dito muna tayo sa ano. Pero, ang isa sa mga that bothers me nga is that malapit na sa dun sa, not say na tinatakot ko kayo. Pero the power that it can do, hindi sa malayo, malapit na mangyari. Yung sinasabi nilang May internet. the doomsday. May internet ka ba? Meron pa. Pwede bang tanungin mo si ano ngayon? Super AI kung kaya niya. Ano pa lang to eh, si ChatGPT. Yung kaya niyang gunawin ang mundo? Sige nga. Can take over the world. Kung talagang matatakot tayo, matakot na tayo. Titignan natin kung magsisinungin muna sila. Magkano tanong muna? Anong klase? Anong magandang tanong? Magkano muna? Nag-away kami ni Mrs. Oo. Tagalog yan, ha? Tagalog yan. Yeah, Tagalog. Naiintindihan niya. Yes. Patulong sa pagsuyo. Sige. Sige, tutulungan kita. Ito ang isang malambing na taos-pusong mensahe na pwede mong ipadala kay Mrs. para makabawi. Wow. Ano? Diba? Sino di may love kay ChatGPT? I love you. Alam kong nasaktan kita. At hindi ko ito ikinaila. Hindi ako perpekto, pero mahal na mahal kita. Higit sa pride ko, higit pa sa kahit anong tampuhan. Hindi ko gustong maging tama. Ay, loko-loko pala. Hindi niya alam, ang misis ay laging tama. Mali ito, mali. Mali ka. Hindi ka magiging tama kahit kailan. Ito pa. Misis laging tama yan eh. Mali. Ulit ay sunod tapusin ko. Ang gusto ko lang ay tayo pa rin sa huli. Miss. Pwede ba kitang yakapin uli at ayusin natin magkasama ang gulo? Kaysa sa bawat away, mas pinili pa rin kitang mahalin. Marunong nga. Ang mismo, ChatGPT. Tapos pero kung gusto mo ng ibang approach, pati na sa Yung ibang approach. Ito. Yung kanina yung sinasabi mo, pwede ba yung AI mag-manipulate ng presidente? Magandang Ayun yan, sige nga. Kung ikaw ang presidente, Philippines. Para alam niya yung kahinaan ng ating paano mo proseso. kami i-lead? Yan tagis yan Bang! Ang sabi? Ay, ito maganda. Kung ako ang presidente ng Pilipinas, ito ang paraan kung paano ko kayo i-lead. Bakit din ang tagis? I-lead I-lead? Recording. Yan. So, hindi bilang hari, kundi bilang lingkod na may malasakit, disiplina, at direksyon. Ayos. ChatGPT for president. Next, eto. Meron sa mga platform, haba Yan. Taong bayan muna, bago politika. Luma na yan. Nahuli ka na sa ChatGPT. Sa ChatGPT, luma ka na boy. Eto, gobyerno na may galing at malasakit. Yan. Ginamit na yun yung nakaraan. Isa lang malasakit center ngayon. Gobyerno may malasakit. Baka naman na ChatGPT yung malasakit center. Baka naman. Hindi naman siguro. Baka kaya nag-tap si Bongo dahil sa ChatGPT. Ano ba yan? Ano tayo dyan? Disclaimer po nag-ano lang kami. So, lahat ng empleyado, tignan po lang, gobyerno na may galing at malasakit. So, lahat ng empleyado ng gobyerno ay kailangan magpakita ng tunay na serbisyo. Well, medyo General approach. Specific natin. Ito ang tanong. Yung sabi ko kanina, na... Ito po, Daddy Boy, i-specific po natin. Bilang presidente, paano mo aayusin ang gulo sa
WPS. Sa West Philippine Sea. Bang! Ayun. Ito ang presidente. Ito ang matapang pero mahinahong plano para isang gulo sa WPS. Oh. Isang krisis na kailangang tugunan ng may tapang talino. ChatGPT for President. WPS ay atin, hindi pwede agawin. Meron pa siyang may slogan pa. May slogan pa. ChatGPT, pero pwede ka nga rin dito mag-create legislative about ganito, education reform. Kung magiging mas specific ka pa, talagang... Kung ito, napaka-basic po ng prompting natin. Pero kapag magaling ka magtanong, lagay mo lahat ng kailangan mo. Sa isang enter mo lang, magiging magaling na mambabatas ka na. O magiging magaling na presidente ka na. Kailangan mo lang i-implement. So mawawala na yung mga nililingon sa likod na senador. Yun na may bumubulong dito. yung totoo kaya yung conspiracy. Habang nagsasalita isang senador, yung isang aide niya doon, nagsasalita rin na parang may kausap. Tingin ko lang naman, memorize niya na yung babasahin ng senador. Hindi, pero kasabay niyo kasing nagsasalita yung assistant. Well, malayo na yun. Hindi na natin isa. Yan siguro ang yung naggumawa ng speech. Yes, possible pa. Grabe. Meron pa siyang closing words. Sa bayan, ang West Philippine Sea ay hindi lang issue ng lupa at tubig. Ito ay laban para sa dangal ng isang bansa. Lalim, ayos yan. Matagal nang niloloko, pero ngayon ay lalaban ng may utak at puso. Kasi wala tayong missile. Di mo kayang tibagin yung mga komodor ng mga malalaking barko doon. But anyway, di ba? So, eto na ngayon, the biggest question. Kaya mo bang... Ano ba yung tanong natin? As an AI. As an AI. Do you have the power To take over the world. to... Replace Ano ba magandang salita? To take power on human extinction. Ano yung spelling ng extinction? EXTI. Maganda NC. dyan sa ChatGPT, kahit wrong spelling, alam niya yung context. Alam niya. Kaya na, merong spelling ko ata. Hindi ko suot yung salamin ko eh. What I am and I am not capable of. In English yun, pare? Short answer, no, I don't have the power to cause human extinction. Tingnan mo, minali yung pangalan. Tingnan mo, binisaya ko yung spelling. Extinction talaga. Parang Chavit Singson. Ginawa niya. Inayos niya. Inayos niya. Inayos niya. Ano sabi niya? Hindi niya kaya. No, I don't have the power. Humble pa. Humble pa. But let's unpack a bit more. Yan. Ito. But here's the hard truth. Autonomous weapon systems. Possible lang talaga. Ginagamit na yan. Mass disinformation. Disinformation. Hindi ko kasi suot yung salamin ko. Mass disinformation. Yan. AI can create ultra-realistic fake videos, fake news, propaganda at scale. At scale. At scale, yeah. At large scale. Possibly destabilization society. Destabilizing societies. Yeah. Destabilizing. Kaya concern siya for national security no? Yes. Katulad ng pinag-usapan natin kanina. Ito pa, sinabi niya na hard truth pa, cyber attacks. Loss of control. If super intelligent AI is built and we don't understand or align its goal, that's where doomsday scenarios start. Parang inamin niya na. Hindi niya hindi siya nag-rebut Wala siyang hindi niya dinepensa yung sarili niya Nakikita niya rin yung possibilities nun. Hard truths. Ito tanong mo kaya siya. How can an ordinary man become president of the Philippines? Nababasa kasi talaga Ikaw nga po mag-type. Ikaw maganda mata sa aming lahat
Hindi ko alam sa edad mo, paano mo nagawa yan. Pwede ba tanong sa ChatGPT how to maintain good eyesight? Alam mo, Meron yan. eat more kalabasa. Carrots? Carrots. President of the Philippines. How can an ordinary man become a president of the Philippines? Sige nga. Enter. Bang! Ayun. Great question. Hindi, ano to eh. Minimum legal Ano siya eh, requirements. parang nandun lang sa legal requirements. Pwede, sasabihin niya. Pero kung if you inform natin, create a platform and how to do it. Okay. Mahirap talaga itong AI, ano? Well, hindi na tayo makakawala. Andito na po. Andito na yan. Sa ayaw natin sa gusto. Yes. So parang may nakakuha na akong pelikula no na medyo bata-bata pa ako. May parang Hydra, yung monster. Hydra. Maraming ulo. Mm. Tapos siyempre nang memerwisyo na puputulin. Pag tinagpas mo yung isang ulo, Tentacle. may tutubong bago. Hindi mo na mapigilan, kumbaga. Ito na yan. Yeah. Nag-create tayo ng monster. Hindi na natin kayang Sa ating mga Pilipino, parang malayo naman tayo dun sa, I mean, not say malayo, pero the technology we can do. Sobrang late pa tayo sa nangyayari outside the world. Pero kasi nandyan na nga yan eh. Nandyan Tama na po kayo. Tayo naman, lagi lang tayo nakasunod sa kung ano man ang trend ng big countries like China, Russia, or US eh. Lagi lang tayo kung China, ito, presidente natin pro-China, lean tayo sa kanila. Pag pro-US, lean lang tayo din sa kanila. The question is, ano yung dapat natin gawin? Kasi kung nakikita natin, parang malapit na. Siguro, kailangan din natin sumunod sa foreign countries na gumagawa na ng legislation about AI technology. So, meron namang may mga bansa na under legislation na, pinasa na nila sa Congress para maging batas. Meron naman parang executive orders na galing. Sa atin kasi parang cherry picking lang eh. Wala pa tayo. Wala pa. Ngayon, meron ng pinasa parang Pero it's mga bills Senator pa Bam mga bills pa. about ano lang sa AI deepfakes lang yung cherry picking lang eh. Parang ano lang yung hindi sana yung mas malawak na scale of di rin natin kasi makontrol eh. Sa program kung sa kanila ginagawa na, sa atin din ginagawa na. Pwedeng maipass yung legislation, pero after 1 year, irrelevant na kasi nag-develop na AI. May bago na eh. May bago na naman. Yun ang problema May sinasabi ka, architect, na yung sa Belgium na Sa Denmark po. Yes, Denmark? oo. So ito yung ang ganda ng action nila kasi nakikita nila yung how AI could harm their citizens. So what they did was they come up with a new law, a copyright law, to protect them from deep fakes. So pwede na lang ipapatent or copyright yung facial features nila, yung voice nila. Kasi they claim na they have the right to own these things, di ba? So, ang ganda lang. Sobrang creative nung bill na yun. At least, di ba, they're doing something to protect their citizens from harmful use of deepfake. kinopyright yung mga mukha. Yeah, may ano na sila, may claim na sila. Pagka dinifake mo sila, pwede ka na demanda. Hindi lang sa deepfake yun, pare. Pag Pati accidentally na-videohan ka, tapos in-upload mo, yari ka. Yeah. Halimbawa ako, ang mukha ko, hindi kagwapuhan. Tapos biglang ang gwapo-gwapo ko, didemanda kita. Ginawa mo. Thank you ka. Dapat mag-thank you. Dapat mag-thank you ka sa akin. Bakit ako pumogi? Thank you. Dapat ganun. Ay, Copyright. ano kaya mangyayari sa Or atin? government, yung mga legislator natin, they have to be also creative and catch up dun sa...
may involvement sila or Nangyayari at least kasi knowledge, no? Anong nangyayari kasi sa, I'm not saying all, pero parang cloud chasing lang. Kung ano yung nag-viral, ano yung... Sabi ko nga, cherry picking lang on the legislation na pinapasa nila for their own political gains. Yeah. Yeah. Dapat ito, mag-brainstorming sila, magtulong-tulungan na. Yes. Gaya yung latest na 2 days ago yata yun. Yung kay former President Duterte na ang diba? payat-payat na. Tapos, ganun, parang nakaratay. Yeah. Pinakita natin yan nung nakaraang episode natin Ang payat, nasa kama, akala mo talaga payat, nasa wheelchair, super payat. Pagtingin mo, AI pala. AI pala yun. So, magagalit si Kanon. Sino magagalit? Siyempre, the supporters. Ma-agitate yung ibang hindi maniniwala. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Loyalists. Yun sa AA po, balik tayo. Tama sa AAP. Our hope we can form and create hindi ko alam kung paano nakokontrolin kasi ito. It's just hope na hindi mag-rogue. Di ba? Yeah, Para kahit anong batas gawin natin, once na nag-rogue sa isang bansa, damay lahat siya. naman lahat, no? Imagine they have their hands on drones, attack drones, Nuclear warheads. Pwedeng pasukin ng AI. Yeah. Even your bank accounts. Yes. Economic sabotage. Economic sabotage. Pwede nilang well, ito parang... Sana kung dadagdagan niya yung bank accounts natin. May milyon na. Sige na, hindi naman Distribute nila yung pera sa lahat, no? Parang sino ba yung sa money heist, no? Ano sila, parang, ano mo tawag doon? Mga rebel group na anti-government, Robin Hood. No? Baka naman ganun muna. Tapos, I think one good thing na pwede nating i-recommend sa mga kababayan natin is we have to educate ourselves, di ba? Para alam natin how it works and at least hindi naman kailangan ma-master or maging expert dito. At least you have basic knowledge on AI. Isa natutunan ko don't be afraid of learning new things. Kasi ang natural defense mechanism lang. Laging, hindi sa edad If there's something new, curiosity, lagi may fear. Yeah. So, if you're open, just open on the possibilities. Pwede ka naman palang aralin to kahit konti. Right. Kahit, no matter your age is. Kasi andyan na yan Parang you just, I will not say embrace. At least alamin mo kung alin yung basic. Yeah. Yeah. That's right. How it can improve your life. Yeah. Diba? Sa ngayon, ganun muna. Saka muna natin isipin. Nakakatulong naman siya Diba? Isa sa mga takeaway ko ngayon is that huwag tayo matakot dun sa yung fear of the unknown. I will not say embrace, pero at least alamin natin. That's the core Tama si architect. Education. Yeah. At least, kahit pa paano may panlaban tayo dun sa mga deepfake, yung mga AI-generated videos and photos. And wag masyadong gullible. Diba? Do your own research. Sabi nga sa crypto world, do your own research. Think before you click. Yes. So yun, kung mabot ka sa usapan namin dito at na-enjoy mo yung kwentuhan namin, subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakasubscribe para sa mga usapan namin, hindi ka maiiwan at hindi ka mahuhuli. Salamat. AI. Sa GPT.